Pero nung nakita niya sunod-sunod na, talagang yamot na siya, nagre-react na siya. Sabi niya, ako gigil na ako, gusto ko na umat. Nako, yari ka dyan, Barbers. Pero, Barbers! tinanong ko siya kahapon ba yun, o kahapon o isang araw. Sabi ni Barbers, ito, nagpadala na raw sila ng 2 beses na invitasyon. Wala akong tinatanggap. Sabi ko, baka naman ako, maling address, baka pinadala na, baka akala nila, pinadala sa Malacanang. Pambihira ho talaga tong si Ace Barber. So, at itong si Atras Abante, no? Kahit saan ho natin sila interview marinig, talagang binibida ho nila na naimbitahan na ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo dyan sa House of Representatives. Pero base ho dito kay dating Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo, wala pa raw nakakadating na imbitasyon dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinungaling ho talaga tong dalawang matandang walang pinagkatandaan na to. Itong si Barbers at itong si Atras Abante, sinungaling. Binibida nila, inimbitahan nila itong si Tatay Digong, hindi wala pa palang imbitasyon na nakakadating. Traffic ganon. Alamin ho natin kay Attorney Panelo kung ano yung mga kondisyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapadalo siya diyan sa Quad Committee na yan. Mamaya ho mga kababayan, panoorin ho natin at magbibigay din ho tayo ng reaksyon sa naging video nitong third floor studio, no? Itong talakayan ni Ma'am Pamela at itong si Sir Marlon kaugnay dun sa mga survey na anti-Duterte. Lahat ng survey firm mo ngayon puro anti-Duterte na. At lahat ng survey firm ngayon pro Marcos na ho. Imagine pati yung mga mga bagay na dapat sana hindi partisan ngayong mga panahon na to. Nakikita na ho natin kung kanino sila pumapanig. Pero bago lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update at sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Pero bago ho natin umpisa ng lahat-lahat ng yan, shoutout ho muna natin yung mga nagpapakulay dyan sa comment section. Dito kay Ma'am Lisa San Jose, maraming salamat ho sa pagpapakulay dyan sa comment section. No? At sa mga nagpapakulay ho dyan na hindi ho natin nababati, dito sa video na to, abang-abang lang ho kayo, baka isa na ho kayo dito sa mga nagpakulay. Iisa-isahin ho natin, hindi ho natin... kada minute meron ho tayong i-shoutout. Ayun na nga mga kababayan, pasadahan ho muna natin ng mabilisan. Itong si Sir EB. Nung nakita ho natin ang larawan na to, nitong si Erwin Tulfo, bigla lang ho tayong natawa. Kasi kung nasubaybayan nyo ho, ang kasaysayan nitong si Erwin Tulfo, nung pa siya, nasa radyo at television pa yung mama na yan. Bumibira ho yan kay Madam Leni Robredo. Kung maalala nyo mga kababayan, isa ho yan sa mga apurado nung nagkaroon ng electoral protest itong si Marcos Jr. dito kay Vice President Leni Robredo. Nung ibinibida ni Marcos Jr. na dinaya daw siya nitong si Leni Robredo. Pero tayo ngayong mga panahon na to, sa tingin natin hindi ho siya dinaya. Talaga hong natalo siya nitong si Leni Robredo. Ibang klase naman tong si Erwin Tulfo. Dati binabanatan mo, ngayon binibisita mo na. Talagang yung karakteristik ng isang manggagamit at karakteristik ng isang balingbing sa politika, talagang kitang-kita na ho namin sa'yo. Ang tanong, matutuloy ba na magiging senador ka ba? Ang dami nyo pa hong hindi napapaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Ang tanong, Pilipino ho ba kayo? Diba? Bago ho kayo mangampanya, bago ho kayo bumisita ng kung sino-sino dyan, siguraduhin nyo ho muna na luluklok kayo sa Senado kung sakaling manalo kayo. Si Erwin Tulfo kasi nagka-issue ho yan doon sa commission on appointment. No, marami hong mga questionabling nakaraan yang mama na yan. Kaya abang lang ho tayo sa mga susunod na panahon kung anong mangyayari diyan sa political career nitong meron din ho palang kaso yan. Libel, hindi ko natin alam, libel o cyber libel, convicted din ho siya doon sa kaso na yon. Kaya abang-abang lang ho tayo mga kababayan.
Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, sa hindi pa ho nakapanood ng pagsasayaw nitong si Atras Abante, ito ho mga kababayan, sabay-sabay ho nating i-enjoy ang pagsasayaw na to ni Abante habang sina-shoutout ko ho yung mga kababayan nating nagpapakulay dyan sa comment section. Dito kay Ma'am Karina Bragaza, maraming salamat ho, madam. Maraming salamat ho. At dito kay AU Sam, itong si AU Sam, suki ho natin yan sa comment section. No? Maraming salamat ho sa pagpapakulay. Talagang itong si Atras Abante, enjoy na enjoy dyan sa mga pakulay na yan. Ayan ho mga kababayan. Yan ho mga kaibigan ni Abante. No? At dito kay Ram Lynch Family Fan, maraming salamat ho sa pagpapakulay. Kay John Vic Daneza, maraming salamat ho. AU Sam, ang dami hong dito ni AU Sam, maraming salamat ho sa pagpapakulay. Kay Aracelis Kabalum, maraming salamat ho. Sila na ho muna ang isa-shoutout natin. Mamaya naman ho mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan na ho natin yung mga kondisyones netong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sakaling dadalo siya diyan sa Quad Committee, diyan sa House of Representatives. Ito na ho ang ating mga iniidolo diyan sa third floor studio. Katakataka nga naman ho, di ba? Lahat ng survey company ngayon, lahat ho anti-Duterte at pro-Marcos. So pati ho sila ata, sinurvey ho nila yung mga sarili nila. Mantoko. Ito Ito yata yung month ng August and Ito yung sa trust September. rating, no? Sa trust Oo. ratings, no? Na kung saan Sad-sad talagang siya na sad-sad, 20. oo, sad-sad pang 20% yung ratings ni Ito yung Marcos Jr. kung naalala ko lang, ito yung kasagsagan na lumabas na yung pulburon video, Yes. no? Yes. Nasadsad siya sa 20% trust rating at ang tumaas naman ay kay VP Sara. VP Sara. Oo. Tapos, naglabas na lang sila uli na paglipas ng ilang linggo o isang buwan, kung saan naman pumalo na yung konti ng 7% si Marcos Jr. At inilabas na nila Inilabas ito. na nila. Pero wala silang inilabas na pinagbasihan kung saan galing yung tumaas na yun. Yes. So, ibig sabihin, kung line of 2 ka, mas mababa pa sa line of 2 na yon yung yung survey mo the previous, di ba? Kapam, alam naman natin yung mga tao sa survey firm, magagaling yan. Mga data-driven yan eh. And dapat, yung galing nila, ipinakita nila. Ayun, meron na naman hong nagpakulay dito kay Vanji Sichon. Maraming salamat ho sa pagpapakulay. Thank you, Madam. Madam Vanji, maraming salamat ho. Tuloy. Kung first time ba ito nangyari sa isang Thank you. presidente na nasa 2 taon pa lang ng panunungkulan, yung bigla agad sumadsad pababa yung kanyang rating. Are you specific to Pulse Asia survey? Kasi sila yung naglabas ng ng recent datos or Specific or sa lahat ng Pulse, pero halos lahat sila eh. na survey Parang firm. na rin, parang nilalamon na rin ang bulok na sistema. Pero sabi ni Roy Sepulveda, Maraming hindi salamat. ako palalamon sa bulok na sistema. Magpapakulay ako. Yung Maraming salamat. Grabe naman yan. Salamat sa Swerte na ka-live ako napakadilaw ngayon. ng pakulay na Dilaw yan. na Ayos, dilaw. ayos. Dilaw. May Nako. pula, ito pa May pula si, din si Leo Bautista. Ito. Saka, Ito. Meron din pakulay dito eh. Leo Meron din pakulay. Bautista. Dito kay Yan. Rosa Liz, Sino maraming red? May salamat ho nakita sa akong red. pagpapakulay. Baka dito color red. baka. Ayun, sorry, na-distract po kami sa magandang kulay na dilaw. Maraming Maraming salamat salamat po. Tingnan mo, pati si OFW Hero, nakikithank you. Uy, natin siya eh. Parang hindi natin nakikita dito si OFW Hero. Nagpupunta ba dito sa PH Update yun? Parang dyan lang siya sa third floor. Eh, no? Oh. Talagang gumagawa. Apata mo yung pinapasweldo namin sa'yo, OFW Uy, Hero. wala tayong binibigay. Kundi pa sa salamat lamang. Ano ka ba, Marlon? Kaya marami maniwala. Baka marami na mag-apply as moderator. Wala tayong Ayun, meron na naman nung nagpakulay dito kay Ma'am Amalia Edwards. Maraming salamat ho sa pagpapakulay. Thank you po. Thank you. Tikot si OFW Hero, bigla tayo sabutayin. Lagay ko lang dito. Lagay ko lang dito. So nabanggit Thank you, mo nga thank you po, kanita, thank you. kanita, ano yun, kanina, na data-driven. Etong si Madam Pamela na paghahalata eh.
mga survey Yes. firms. Oo, kasi they deal with numbers, no? Yeah. Statistics yan, Marlon, di ba? Saka may comparison sila lagi. Eh, ba- Laging may comparison. So bakit kapag pinili nilang hindi ilabas, pwede nilang hindi ilabas? Yun ang mabigat. Nagiging selective sila. Oh, ay, that's the perfect word, Marlon. Selective. Sabi Ayun, meron na naman hong nagpakulay dito kay Ma'am Gina Ray. Maraming salamat po sa pagpapakulay. Thank you po. Maraming salamat po. Napakalaking tulong yan para mas mapaganda pa natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. Maraming salamat po. Maraming salamat. na objective. So, okay. The other question na ibabato ko sa iyo is, kung nagiging selective sila, does that mean that they are commissioned to cater the survey for someone else? Ibig sabihin ba may boss sila? Malamang sa malamang. Malamang sa malamang. And alam naman natin yan, Pam. Kahit nung nakaraang campaign, di ba? Alam natin na may kaibigan tayo, tinatawagan lang yung ano. Sa Wow. magkano amount? Naku, Di ba? And anyway, ganyan ho. Kaya 'di ba, lagi kong sinasabi dito sa PH Update dahil ano na ho bistado na ho yung plano nila. Inunti-unti ho nila yan. Hindi naman ho ngayon lang nangyari yan. Mula nung napansin natin na itong si Tamba, medyo umaangat na ho siya sa mga survey. Nahalata na ho natin itong mga walang yang survey company. Ayun, meron na naman hong nagpakulay. Itong si Ma'am Maria Paz Kutanda, maraming salamat ho sa pagpapakulay. Mega love shoutout ho. Maraming salamat. kasi ang lutuan diyan sa survey, yung paraan ng itatanong, Yes. yung mga Correct. yung mga itatanong na alam natin ang magiging sagot ay magiging paborable doon sa principal na tinutulungan ng isang survey Correct. firm o nagpapakommission sa survey firm. Why Real are talk, we yun ang saying nangyayari. this na it seems as if itong mga Kumbaga kahit anong piliin doon sa choices ng mga kinukuhanan ng survey, pabor pa rin ho doon sa nagbabayad ng malaki dito sa mga survey firm na to. Yun. Kunyari, ang nagpatrabaho sa kanila si Tambaluslos. Siyempre, lalo na dyan sa Tangere, ako po, napakadumi ng survey nila pagdating ho doon sa trust at approval rating ng 4 na pinakamataas na official sa ating bansa. Itong presidente, vice president, senator, at itong si Senate President, House of Representative, Speaker, at itong si Chief Justice, no? Pagdating ho doon sa mga official na yon, kitang-kita ho ang kababuyan ng Tangere na yan dyan sa survey na yan. Kasi kitang-kita ho kung paano nila lukuhin yung sambayan ng Pilipino. Naku po, meron na namang nagpakulay sa ating grabe, napakaraming nagpapakulay. Itong si Emini Shiyama, maraming salamat to. Ma'am Emini Shiyama, maraming salamat to sa pagpapakulay. Ayun, tuloy ho natin, game. itong nakaraang survey na nilabas ng Pulse Asia ay hindi katanggap-tanggap, not because marami tayong ine-expect na dapat mataas ang datos o numero pero hindi nag-reflect doon. The thing is, nasa paraan nga, sino yung nagpakulay sa atin? Archel Sario, shout out sa lahat ng SDS New York. Ay, hello po Mabuhay sa ang ISO SDS New York. Hello. Na pinamumunuan ni Attorney Valera. Valera. Hello po. Attorney Valera. Sana makapunta kami dyan. Ayun na. Patay tayo dyan. Oh, Nasaan ako? Sorry, nawala ako. sorry, Pam. Diyan sa datos na yan, Marlon, Galing, ang bilis Hindi makabalik. No? Ang hirap po kaya, no? Ang hirap nun pagka nawala kayo, tapos iisipin nyo, bilis, kung saan mo iniwan, ang hirap pong balikan. Pero itong dalawa na to, ang dali ho nilang bumalik kasi mahusay talaga. Ibang klase. still marami Okay. tayong ine-expect na lumabas ang pangalan pero hindi pa lumalabas. Naiintindihan natin na ang datos na recent nilang nilabas ay previous data from March, gathered from March. So hindi pa ito yung panahon na meron nang nag-declare ng kanilang mga candidacy nitong Oktubre. Yes. Oh. Pero ang ine-expect natin dyan, dapat mas malinis na ang kanilang datos pagdating ng susunod na labas na survey which should happen by this month. This month. no. October. Alam ko kasi Or quarterly. December. yan eh. December. O December Alam ko kasi quarterly quarterly yan. na. Pero depende rin sa nagpapakomisyon eh. Talaga ba? And alam mo, iniisip ko pa,
Nasubukan na ba ng mga survey firm na to na tanungin mismo yung pulso ng mga OFW, yung pulso ng mga manggagawa, yung pulso ng mga mahihirap na mamayang Pilipino, di ba? Kasi hindi natin alam kung namimili lamang din sila ng lugar. Nandyan din ang dayaan yan, Pam. Marami rin tayong mga kilalang tumatakbo sa lokal na posisyon. Alam mo, saan dinadala yung mga survey firm? Ito yung mga maliliit but credible na mga survey firm. Tinuturo sila sa mga lugar, sa mga barangay kung saan sila malakas. Ibig sabihin, Grabe. doon nila isasuggest sa isang survey firm na, malakas kami sa ganitong lugar, sa ganitong barangay. Doon kayo pumasok. Kaya ang makukuha nilang data ron, ang makukuha nilang resulta, ay pabor na Favorable sa pabor kanila. doon Sa sa kanila, nagpa-commission sa Yun ang sinasabi ko, Oh. palaisipan kung sino ang Kaya ang sinasabi ho natin dito, hindi na ho tayo makakakita ng resulta sa mga darating na survey. Kasi napasok na ho sila dito sa isa na to. Ngayon, ibinenta ho nila yung, kumbaga, yung credibility nila yun. Yung binild nilang tiwala ng sambayan ng Pilipino pagka nakita yung Okta Research. Ay, Okta Research yan. Magagaling yung mga ano dyan, yung mga data analyst nila o kung ano pa man ang ginagawa nila dyan, di ba? Mahuhusay yan, saka hindi basta nabibili ng pera yan. Yung linalabas na survey ng Okta Research na yan, talaga mapagkakatiwalaan. Pagka nagsalita yan, ibig sabihin, yan ang refleksyon ng saloobin na sambayan ng Pilipino. Pero ngayong mga panahon na to, nasira ho itong mga survey firm na to. Yung credibility nilang pinanghawakan sa napakatagal na panahon, yung tipong pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino, itinapon ho nila dahil lamang sa mga kapritswan nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Sa bagay, kanya-kanya naman. May gimmick ho nila yan. Di ba? Business ho nila yan, yung survey na yan. Ay, akala nyo ba, di nagbibigay yung mga ano dyan? Yung mga laging pasok sa Magic 12? kanilang mga respondents na tinatawag sa survey na yan, saan at kung sino ang nagpakomisyon. Kasi, Yes, correct. well, consistent na ang isang Tulfo ay number 1. Correct. But I don't think Tulfo paid for this, for him to be number 1. Pero, ang tanong dyan is, ito bang mga survey firms na to, specific lang sa isang area, or meron na silang constant respondents ng mga survey nila na sila na lang ginasumasagot? Yun ang napakatinding katanungan dyan, mga kababayan. No, kung yung mga yung mga kinukuhanan nila yung sumasagot dito sa mga survey na to paulit-ulit na lang. Kumbaga tinatanong nila, nagbago na ba isip nyo? Number 2 na ba yang si Erwin Tulfo? Di, number 1 pa rin. Lagay mo sa number 1 yan. Kaya lagi hong number 1 Tanong, punta kaya tayo sa Mindanao at sa Visayas. Tingnan natin kung sino magna-number 1 dyan. Sa tingin natin, kung pupunta tayo dyan sa Visayas at Mindanao, makikita ho nating pangalan dyan, itong si Kong Marcoleta at itong si Atty. Vic Rodriguez. Malamang nag-uunahan ho yan sa number 0. Hindi, kasi nakita niyo naman ho, mga kababayan, di ba? Pagdating dyan sa Mindanao, talagang itong si Atty. Vic dahil pagka taga Mindanao, yung mga malapit kay Tatay Digong, talagang minamarkahan ho yan ng mga Dabawenyo, ng mga taga Visayas. Kilala ho nila yung mga nakatabi dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga yung mga pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong, yung si Kong Dante, bigla ho umaalagwa ho siya ngayon sa mga survey na naglalabasan. Pero hindi ho tayo masyadong kumbaga sold dyan sa mga figure na naglalabasan na yan. Kasi nga, binibake ko lang ho tayo ng mga yan para palabasing credible, magpapasok sila ng ilang nasa lineup ng PDP na itong si Tatay Digong. Huwag ho kayo magpabake. Basta ang atin dito, wala ho tayong pakialam sa survey, basta gagawin ho natin ang lahat para maikampanya yung mga individual na yan. Tapos, Posible. Di ba? Dapat rin yun dapat transparent din sana yun, no? Posible. Kung saan Pero nila ginawa. posible. Arlene, dapat nga yung age. Kasi para malaman natin kung ilang taon ba yung may gusto dito kay... Baka pinagkukuhanan, puro mga boomer yung mga matatanda na, yung pagka laging nanonood dun sa Tulfo in Action, di ba? Lugi naman ho tayo dun. Ba't di nila tanongin yung mga, yung mga millennials, yung mga
Generation X o yung basta yung mga matatanda, yung 90s. Mga tinatanong ho nila puro mga 40s, mga 30s. Oh, siyempre ang libangan nun, 'di naman sila nanonood ng ano, puro lang tulpo yun, eh. Kahit yung gusto nung mga yun, yung mga tsismis-tsismis, eh. Wala naman silang pakialam sa kung ano nga ba nangyayari sa Pilipinas. Basta makita lang nilang nagkaroon ng sigawan dun sa programa ni Tulfo, yun na yun, eh. Kumpleto na araw nila, eh, 'di ba? Gusto nila yung merong napapahiya, yung kabitan, yung nahuli sa motel, mga ganun ang gusto nitong mga matatandang 'to, eh. Hindi, no offend daw sa ano, sa mga medyo mahilig kay Rapi Tulfo in action. Hindi, yung iba ko kasi hindi naman babad sa politika kaya hindi ko lang masyadong naiintindihan kung ano nga bang totoong nangyayari. Yung iba naman naggagaling-galingan, akala mo alam nila ang totoong nangyayari pero nabobola naman ho pala sila ng administrasyon. Eh wala ring kwenta. Yes, maraming salamat sa pakulay. Posible. And ang may inis ka sa kanila ngayon, yung mga tanong no? Kaya nandyan ako Yung kanina. mga topic. Oo, kasi ang isa sa Diyan tayo sa tanong. Sila ho talaga ang malupit diyan kasi magaling ho yung si Sir Ma'am Pamela. Sige madam, paliwanag niyo ho yung mga tanong diyan sa mga survey na yan. Yung pro-China, inis pro-America. na bagay. Yung mga Pilipino galit pagka tinatawag na tuta ng China, ayaw. Pero okay lang maging tuta ng Kano. Di ba? Okay lang ho tayo na maging tuta ng wag lang maging tuta ng China. Anak ng toko. Anong nangyari sa mga Pilipino? Na lumabas, Marlon, yung terminology mga ginagamit nila pagdating sa pagtatanong nga or nung pagsusurvey nila. Kasi lumabas na ang may datos na 73% ng mga Pilipino di umano ay hindi suportado ang mga kandidatong pro-China sa 2025 midterm election. At ang sinasabi naman nila, 79%, well, okay, sige, 73% ang hindi umaayon sa pro-China. Why did this country suddenly become so divisive and so racist, actually? Divisive. Divisive and racist for you to target China as the one you should not be in favor of. Diba? Bakit? At saka, ang tanong, di ba? Alam mo agad na pangkanal yung tanong. Oo. Ganda nung term ni Sir Marlon, pangkanal. Ang tanong, wala na bang mas may kabuluhan na pwedeng itanong sa mamayang Pilipino? Isang halimbawa, Pam. Dapat bang magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr.? Ganyan, oo. Subukan kaya natin yun ang ipa-survey. Yun ang itanong niya. Kung talagang makabayan kayo. Ay, Subukan ho natin sa PH update kasi hindi na ho natin mapagkatiwalaan yung mga survey na yan, eh. 'Di ba? Ano ho tayo? Ang tawag dito, gagawa ho tayo ng sarili nating survey dito sa PH update. At yung kalye survey natin, malapit na lang ho lumabas yan, no. Abang-abang lang ho doon sa isang channel natin, doon natin ilalabas yung kalye survey na yan. Gugur yung survey firm. Or alin ba mas importanteng pakinggan? O alin mas importante sa isang Congress inquiry? Yung patungkol sa agri-smuggling o patungkol sa extrajudicial killings? Mga ganun tanong, di ba? Tsaka yung tanong na Marlon, ikaw ba bilang isang Pilipino ay nakaka-afford ng bigas na 60 pesos per kilo? Pwede. Mga ganyan tanong, di ba? Magkano ang iyong sweldo sa isang buwan? Kontento ba ang iyong pamilya sa sweldong inuuwi mo sa loob ng iyong tahanan? Na ibibigay ba ng sweldo mong ito nakakarampot ang basic needs ng iyong pamilya? Tuition fee ng mga anak, matrikula, pagkain, maayos na bahay, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, pambayad sa mga medical na pangangailangan. Kanina lang, Pamela. Diyos ko. Maling-mali ako. Kapag sobrang busy lang kapon, di pa ako nakapagpa-full tank. Mahigit. Ako din, di pa ako nakapagpa-full tank. Sayang, dapat nung nagpa-full tank na tayo para nakamura tayo. Ang laki ng tinaas ng mga produkto ng petrolyo. Kawawa na naman ho yung mga nito, yung mga kumukonsumo. No, yung lahat ng pagkain nito magtataasan na naman ho. Higit 2 piso ang itinaas ng presyo per liter, Marlon. Kada litro ng crudo, gasolina at kerosene. 2.65, sabi ko ano ba yan? Bakit di pa ako nagpa-full tank?
sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina, alam na natin ang domino effect niya. Presyo ng bilihin, Yeah, mataas. taas yung... Anyway, dapat, bakit hindi doon pagtuunan ng pansin? Or dapat ang itanong din ng isang survey firm, no? Ano bang mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno? Yung pamamahagi ng ayuda o pagtuunan ng pansin ng problema sa inflation? Yan, yung pamamahagi ba ng ayuda? Mas gusto nyo ba ng ayuda o isang permanenteng trabaho? Yung! Di ba? Ano ang ayuda na isang araw, isang linggo wala na? Kumpara sa permanenteng trabaho na nandyan lang. Sinas katapusan, meron. Tumatanggap ka. Oo, at May araw-araw, benepisyo ka pa. At araw-araw, yung hapagkainan mo, hindi salat. Correct. Laging kahit papano, nairaraos, may laman. At may benepisyo ka pa mula sa kumpanya na mapwedeng para sa'yo and extended sa pamilya mo, kagaya ng HMO. Marlo, Oo, di ba? totoo. Yung mga ganyan. Yung privilege mo na magkaroon ka ng isang maternity leave para sa mga babaeng manganganak, di ba? Yung Paternity leave. paternity leave Para para sa naman sa mga mga tatay. tatay na 7 days lang pala yan. Alam ko 1 month. 1 month ba? 1 month, 2 months yung... Not sure paki-correct. Ah, Pagka, kunyari, ikaw, akala ko 7 cesarean. days. Ikaw, cesarean. Depende sa laki po ng tiyan ko ngayon. Visit ka. Nakita tuloy yung bilbil ko. Kunyari, ikaw, cesarean. Diba, alam ko 2 months o 1 month. Not Oo. sure. Sa ibang bansa nga, with pay talaga yan. Dapat talaga, di ba? Oo. And, Ngayon, Marlon, sa hirap ba ng buhay at yung mga balita ba na Ayun na nga mga kababayan, kung di nyo pa napanood to, pumunta ho kayo sa Third Floor Studio. No? Ito ho yung video nila kahapon. Kung nasa 16-minute mark ho tayo para mapanood nyo ho ng buo. Ayun na nga dito ho sa bahagi ng video natin na to, dumako ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo. Alamin ho natin yung mga kondisyones nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo siya diyan sa pagdinig sa House of Representatives. Tuloy! Investigation dahil bahagi yun sa kanilang responsibilidad, which they weaponize at Attorney Sal, especially pagkalaban nila sa politika, Attorney Sal. Yun na nga. Ang ginagamit nila. Pero I don't think they will see. Wala ka. Ang tao can see through makikita mo Makikita at makikita yan. mga komentaryo sa context, tatanggap ng SNI at nababasa ko dyan sa social media, ang komentaryo sa aking mga vlog. Kitang-kita nila ang intention. Talagang sinusuntaan lamang. Alam At mo, saka nga, yes, Attorney. pala, kasi matagal kami nag-uusap ni Presidente Duterte tungkol yan. Di ba? Palagi nilang sinasabi na iimbitahan si Presidente Duterte at inaano nila na pumunta. Alam mo naging reaction niya? Unang reaction niya, sabi niya, ba't naman ako attend dyan? Kung makikita mo ang kanilang pamamaraan, inquisition, sila ng prosecutor, sila pa ang mga west, sila mga judge. Wala kang kalaman-laman. Pag hindi nila type ang sagot mo, you're in contempt, kukulong ka nila. Pati buhay mo kinakaladkad. Ang mga tanong, kung hindi irrelevant, stupid, or invasive. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta dyan. Yung initial yung aming siguro mga month ago. Pero nung nakita niya sunod-sunod na, talagang yamot na siya, nagre-react na siya. Sabi niya, ako gigil na ako, gusto ko na umat. Nako, yari ka dyan, Barbers. Pero, Barbers! tinanong ko siya kahapon ba yun o kahapon o isang araw. Kahapon, sabi ko, tumanggap na ba kayo ng imbitasyon? Sabi niya wala. Sabi ni Barbers, ito, nagpadala na raw sila ng 2 beses na imbitasyon. Wala akong tinatanggap. Sabi ko, baka naman ako, maling address, baka pinadala na, baka akala na pinadala sa Malacanang. Pero sabi ko, baka pinadala sa Malacanang. Kala na presidente pa rin si Tatay Dignan. so pupunta ka kung makatanggap ng imbitasyon. Pupunta ako para maturuan ko sila ng tamang prosedimento sa kongreso kasi naging kongresista siya, abogado siya. Correct. Pangalawa, sabi niya, pero may condition ako. Anong condition ko? I will attend provided they ask educated questions. They do not ask irrelevant questions. They do not ask stupid questions. They do not ask invasive questions. Kailangan yung mga tanong
kaugnay lamang doon sa paksain na naayon sa reglamento at sa prosedimento nila at ng batas. Ayun na nga mga kababayan, yun yung mga kondisyones nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nyo bang i-tape ang bunganga nitong si Paduano? Yang si Suarez, kung kaya nyong itali sa upuan, sa upuan, tapos i-tape nyo yung mga bibig nila para hindi sila magtanong. Ay, si Dan Fernandez, isali na rin natin. At itong si Romeo Acop. Kaya nyo ba silang itali? Tanungin natin to si Barbers. Kaya nyo bang itali itong mga congressman na to sa kanilang kinauupuan? At i-tape ang kanilang mga bunganga para hindi sila makapagtanong ng mga estupidong mga tanong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi panigurado, kung dadalo si Tatay Digong at ang magtatanong, yang si Paduano, yang si Abante, yang si Acop, yang si Fernandez, itira na natin tong si Barbers, estupido pa rin itatanong nun. Wala nang magtatanong pagka hindi pa natin siya sinama. Si Dong, kasama din yun sa mga estupidong tanong. Kailangan din ho siyang matali sa kanyang upuan at i-tape ang kanyang bunganga dahil kung ano-ano mga basura ang ilalabas ng mga congressman. Kaya nyo, Barbers, kaya mo bang gawin yon sa mga kasama mo? Kung hindi mo kaya, hindi pupunta dyan si Tatay Digong. Kasi panigurado, puro basura at mga walang kwentang tanong ang itatanong nyo kay Tatay Digong. Yun ang sigurado ho natin dito. Kaya kung tayo tatanungin, personal ayaw kong bumaba kasi kaya nasasagot naman ho natin yung itong mga magagaling na abogado kagaya nitong si Attorney Panelo at talagang nakukontent naman ho natin yung mga pagbanat nila kay Tatay Digong. Kumbaga, yung paninirang ginagawa nila, wala naman hong talab sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kumbaga, wag nang bumaba itong si Tatay Dig sa level nitong mga aso ni Tamba, no? Kasi ang mga dumadalo doon, mga kriminal Yung mga dumadalo doon, mga self-confessed drug lord. Paano ho tayo doon? Hindi naman bababa ho ba natin ang level ng ating rinirespeto, talagang pinupuring presidente Rodrigo Duterte. Diyan sa walang kwenta at napakabasurang committee na quad committee na yan. Di ba? Kayo, mag-comment kayo sa baba. Sa akin, personal lang, hindi na kailangan pumunta dyan ni Tatay Digong. Hindi niya kailangan ibaba ang level niya dyan sa mga sinungaling na crocodile na mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yun lang ho ang aking, kumbaga, personal lang yun. Pero meron ho tayong iba-ibang pananaw dyan. Yung iba, para mapaliwanag wala naman dapat ipaliwanag si Tatay Digong. Yung kay Garma, yun? Fabricated yung mga yun. Paano magiging strong yung affidavit niya, yung corroborative tawag doon na statement o yung mga salaysay nitong si Garma doon sa mga naunang naging resource. Basura, walang kwenta. Kasi kung may kwenta yan, idala nyo na sa korte, pakulong nyo si Tatay Digong kung kaya nyo. Yun lang naman ho yun. Pero hindi yun ang suma. Hindi yun ang target nila. Ang target nila, ikakalad rin ho nila ito hanggang umabot ng 2028 presidential election. Pero habang binabanatan ho nila si Tatay Digong, lalo lang ho siyang kumikinang. Ngayon na nga, dito na ho natatapusin ang ating pinakaunang video ngayong araw na to. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Makita-kita ulit tayo mamaya. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahali natin ng Pilipinas. Isang palakpakan ho muna dyan. At para dito kay Attorney Salvador Panelo, meron akong regalo sa inyo. Ang galing! Ang galing! Ang galing, di ba? Ibang klase,